Small but terrible. UST, smallest team this season, pero di pa rin bibitaw sa Final Four. Pero bago yan, nagkawiyad so kalimutang mag-subscribe, take ang notification bell para nag-update kayo dito sa ating channel. Hindi man katangkaran pero malahigante naman gumalaw. Yan ang UST Golden Tigresses para sa darating na UAAP Season 86. Isa na siguro ang UST team na ito sa may pinakamaliliit na lineup ngayong season. Malayo sa mga tulad ng Lasalo Enyo na halos hindi bababa sa 5'10" ang average height. Pero hindi naman umano nasusukat ang galing na sa height lamang dahil matapos nga ang Sisi Rondina era ng UST, sunod-sunod nang pumasok sa koponan ang mga small but terrible na players na kahit di man sila matangkad pero hanep naman kung tumalon at pumalo. Evident yan sa men's and women's team nila in Josh Ibanez and Red Jurado, parehong di katangkaran pero mamaw tumalon at matindi kung humampas. Hadlang ba ang height sa pagkamit nila ng Final Four spot? Well, sa tingin ko hindi naman dahil pinapatunayan pa rin ng UST na isa sila sa strongest team sa UAAP kahit na dehado sila sa height. Iba pa rin ang sistema, chemistry at speed ng Tigresses kumpara sa ibang mga koponan. Ito ang lamang nila na isang team na halos karamihan ay high school pa lang magkakakampi na. Kung may malaking hamon man ang UST ngayon, yun ay alamin ang winning formula sa bawat laro, lalo pa wala na sa kanila si Aya Laure. Di naman maikakaila na si Laure talaga noon ang go-to girl ng team kapag kailangan nilang patayin ang sunog o naghahabol sila. Aya can make the impossible possible. Ngayon, wala na silang go-to girl Aya at iyon ang kailangan nilang ma-figure out. Pero kung sila naman ay magtatrabaho as one, hindi imposible na may panalo pa rin nila ang mga laro kahit na wala silang superstar player. Hindi na rin naman matatawaran ng UST sa depensa lalo pa sa pangunguna ni Captain Bernadette Pepito na talaga namang masasabi nating isa sa pinakamahusay na libero ng kanyang henerasyon. If not, siya pa ata ang best libero of her generation. Kompleto pa naman halos ng UST pagdating sa per position which means kayang-kaya pa nilang mag-contend laban sa mga top teams. Wala lang may injure sa koponan dahil for sure malaking kawalan ng isang injury para sa team na kailangang mag-work together. Kaugnay ng kanilang Final Four chances, malaki pa rin naman ang chance ng team pero unlike NU, DLSU, and possibly Adamson na mukhang may mga sure Final Four spots, ang UST kailangang makipagbunong braso upang makamit ito. Hahad lang sa koponan ang FEU na gusto ring bumalik sa Final Four at ang UE team led by top high school recruits. Silang kailangang pagmatyagaan ng Golden Tigresses na hindi dapat maagaw sa kanila ang spot dito kung gusto nilang manatili sa tuktok. Hindi rin naman nagpapahuli sa recruitment ng UST lalo na sa mga top recruits ngayon sa palarong pambansa at UAP Juniors. Marami pang posibleng itinatagong bala ang koponan. Kayo mga saan nyo nakikita ang UST this season? Comment down below. So throughout the for support this channel, please subscribe to notification bell to be updated on my coming videos.